Si Sedekias ay 21 taon nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 11 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, na anak ni Jeremias na taga Libna. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni Joakim, sapagkat dahil sa galit ng Panginoon ay nangyari yaon sa Jerusalem at sa Huda, hanggang sa kanyang napalaya sila sa kanyang harapan. At si Sedekias ay nanghimagsik laban sa hari sa Babylonia. At nangyari, ng 9 na taon ng kanyang paghahari, ng 10 buwan, ng 10 araw ng buwan, na si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay dumating, siya at ang kanyang buong hukbo, laban sa Jerusalem, at humantong laban doon, at sila'y nangagtayo ng mga katibayan laban doon sa palibot. Sa gayoy nakubkob ang bayan hanggang sa 11 taon ng Haring Sedekias. Nang 4 na buwan, nang 9 na araw ng buwan, ang kagutom ay mahigpit sa bayan, na anupat walang tinapay para sa bayan ng lupain. Nang magkagayoy nagkasira sa kuta ng bayan, at lahat ng lalaking mangdirigma ay nagsitakas, at nagsilabas sa bayan ng kinagabihan, sa daan ng pintuang bayan, sa pagitan ng 2 kuta, na nasa tabi ng halamanan ng hari. Ang mga Kaldeyo nga ay naging laban sa bayan sa palibot, at sila'y nagsiyaon sa daan ng Araba. Ngunit hinabol ng hukbo ng mga Kaldeyo ang hari, at inabot si Sedekias sa mga kapatagan ng Jericho, at ang buo niyang hukbo ay nangalat na napahiwalay sa kanya. Nang magkagayoy kanilang hinuli ang hari, at dinala nila siya sa hari sa Babylonia, sa Ribla, sa lupain ng Hamat, at siya'y nilapatan niya ng kahatulan. At pinatay ng hari sa Babylonia ang mga anak ni Sedekias sa harap ng kanyang mga mata. Kanyang pinatay rin ang lahat na prinsipe ng Huda sa Ribla. At kanyang binulag ang mga mata ni Sedekias, at ginapos siya ng tanikalang tanso ng hari sa Babylonia, at dinala siya sa Babylonia, at inilagay siya sa bilangguan hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Nang 5 buwan nga sa 10 araw ng buwan, na siyang 19 na taon ng Haring Nabucodonosor na hari sa Babylonia, dumating sa loob ng Jerusalem si Nabuzaradan na kapitan ng bantay, na tumayo sa harap ng hari sa Babylonia, at kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon, at ang bahay ng hari, at lahat ng mga bahay sa Jerusalem, sa makatwidbagay bawat malaking bahay, sinunog niya ng apoy. At ang buong hukbo ng mga Kaldeyo na kasama ng kapitan ng bantay, nagbagsak ng lahat ng kuta sa Jerusalem sa palibot. Nang magkagayoy, dinalang bihag ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay ang mga dukha sa bayan, at ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan, at yaong mga takas na nagsitakas sa hari sa Babylonia, at ang nalabi sa karamihan. Ngunit nag-iwan si Nabuzaradan na kapitan ng bantay sa mga dukha sa lupain upang maging mga mang-uubasan at mga mangbubukid. At ang mga haliging tanso na nanga sa bahay ng Panginoon, ang mga tungtungan at ang dagat-dagatan na tanso na nasa bahay ng Panginoon, pinagputol-putol ng mga Kaldeyo, at dinala ang lahat na tanso ng mga yaon sa Babylonia. Ang mga palayok naman, at ang mga pala, at ang mga gunting, at ang mga mangkok, at ang mga kutsara, at lahat ng sisidla na tanso na kanilang ipinangangasiwa, dinala nila. At ang mga saro, at ang mga apuyan, at ang mga mangkok, at ang mga palayok, at ang mga kandelero, at ang mga kutsara, at ang mga tasa, ang ginto sa ginto, at ang pilak sa pilak, dinala ng kapitan ng bantay. Ang 2 haligi, ang dagat-dagatan, at ang 12 torong tanso, na nanga sa ilalim ng mga tungtungan na ginawa ng Haring Salomon na ukol sa bahay ng Panginoon,
Ang tanso ng lahat ng sisidlang ito ay walang timbang. At tungkol sa mga haligi, ang taas ng isang haligi ay 18 siko, at isang pisi na 12 siko ay naililibid doon, at ang kapal niya ay 4 na daliri, may guwang. At isang kapitel na tanso ay nasa ibabaw niyaon, at ang taas ng isang kapitel ay 5 siko, na yaring nilambat at may mga granada sa kapitel sa palibot, taganas na tanso. At ang ikalawang haligi naman ay mayroong gaya ng mga ito at mga granada. At mayroong 96 na granada sa mga tagiliran. Lahat na granada ay 100 na yaring nilambat sa palibot. At kinuha ng kapitan ng bantay si Serayas na pangulong saserdote, at si Soponias na ikalawang saserdote, at ang 3 tagatanod pinto. At sa bayan ay kinuha niya ang isang opisyal na inilagay niya sa mga lalaking mandirigma, at 7 lalaki sa kanila na nangakakita ng mukha ng hari, na nasumpungan sa bayan, at ang kalihim ng kapitan ng hukbo, na pumipisa ng bayan ng lupain, at 60 katao sa bayan ng lupain, na nangasumpungan sa gitna ng bayan. At dinala sila ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay, at dinala sila sa hari sa Babilonia sa Ribla, at sinaktan sila ng hari sa Babilonia, at ipinapatay sila sa Ribla, sa lupain ng Hamat. Gayon nadalang bihag ang Huda mula sa kanyang lupain. Ito ang bayan na dinalang bihag ni Nabucodonosor ng 7 taon, 3,023 Hudyo. Nang 18 taon ni Nabucodonosor, ay nagdala siya ng bihag na mula sa Jerusalem na 832 tao. Nang 23 taon ni Nabucodonosor, ay nagdala ng bihag sa mga Hudyo si Nabuzaradan na kapitan ng bantay, na 745 tao. Lahat na tao ay 4,600. At nangyari, nang 37 taon ng pagkabihag kay Joakim na hari sa Huda, nang 12 buwan, nang 25 araw ng buwan, na si Evil-Merodach na hari sa Babilonia, ng unang taon ng kanyang paghahari, nagtaas ng ulo ni Joakim na hari sa Huda, at inilabas niya siya sa bilangguan. At siya'y nagsalitang may kagandahang loob sa kanya, at inilagay ang kanyang luklukan na lalong mataas kaysa luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babilonia. At kanyang binago ang kanyang mga damit na pagkabihag, at si Joakim ay laging kumain ng tinapay sa harap niya sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At tungkol sa kaloob sa kanya, may palaging kaloob na ibinibigay sa kanya ang hari sa Babilonia. Bawat araw, isang bahagi ng pagkain hanggang sa kaarawan ng kanyang kamatayan, lahat ng kaarawan ng kanyang buhay.